Hello, magandang araw mga kapatid, mga kaigsunan, mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si King Prince ay magbibigay ng analysis sa katatapos lang na May 12 election, kahapon po, mga kapatid. At pumuto ang ating mga kababayan, mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga absentee voting. Bumoto sila ng kanilang manok, sa pagka-mayor, yan, councilor, governor, at pati senatorial candidates po. So dito po ako po-focus sa aking topic ngayon doon sa mga nanalo ng mga senador. Kasi nagiging tatlong partido, o actually apat. Merong partido ni BBM, yung Alyansa. Meron tayong partido ng mga Duterte o PDP Laban. At Midilawan o Liberal Party na pinamunuan dati ni Vice President Leni Robredo. At of course yung Independent. So bali apat. BBM Group, Duterte's Group, Dilawan Group, at Independent. Yung Independent, mga swing yan. So, pwedeng papabor yan sa BBM, sa Duterte, o sa Dilawan. Hindi natin yan alam ang totoong kulay ng mga yan. Kasi sa politics, medyo mahiwaga ang mga karakter dyan, ng mga tao dyan. Papakiramdaman yan, pinapakiramdaman kung sinong malakas, babalik na dyan, doon yan. Kung sa Bisaya, mubalhin na sila o kinsay kusog ba. Magkuha na sila simut-simut ba kung kinsay maayo nga panigan ba. So, nung itong nakaraang eleksyon, lumabas na sa PDP Laban ay number 1 si Senator Bongo, and then si Bato de la Rosa, number 3 yata, and then si Congressman Marcoleta, number 7 or 8. At yung iba ay halo-halo na. Maraming Dilawan at sa Alyansa, kukunti lang din. At yung inendorso ni VP Sara na si Amy Marcos, nakalusot, nasa 12. Although hindi pa naman totally tapos, pero tingin ko yun na yun. Kasi less than 20% na lang ang itong nagsasalita ako, less than 20% na lang yung hindi pa na ipasok sa bilangan ng senatorial candidates. So nakita ko kanina yung analysis ng Channel 5, or TV5 ng ating TV station. So nilagay nila yung mga senador na kakampi ni BBM, merong swing o hindi pa at tinalam kung anong totoong kulay, at yung kakampi ni BP Sara o mga Duterte's group. Okay, so lumabas doon sa kanilang analysis na sa grupo ni BBM ay 5 lang. Tapos dito sa Dilawan, o sa swing or 5 din. At nakakagulat, 14 yung pabor o pro-Duterte senators. So dito natin madidetermine kung posible bang mai-impeach si BP Sara, Kasi balak na impeach si BP Sara. Kasi dadaan yan sa Congress, tapos sa Senate, magbubutuhan yan. Tingin ko hindi na siya mai-impeach kasi 14 24 yung senators sa ating upper house, sa House of the Senate. 24, 14 yung kay BP Sara. Paano siya mai-impeach? Meron pa mga swing. So ito pwedeng kahit itong 5 swing ay kakampi lahat doon kay BBM o mag-impeach si Sara. 10 lang sila, hindi pa rin mananalo doon sa 14 na senators na pro-Duterte. So malabong mangyari na mai-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ako pinapaboran dito, mga kapatid. Ako ina-analyze ko lang yung totoong possible na mangyayari sa impeachment ni BP Sara. Although taga Mindanao ako, pero ako kasi lahat na nanalo, wala naman akong directly na nakinabang sa
kanilang tulong. Siguro indirectly, mga tulay, mga ganyan, infrastructures. Pero personally, wala ako nakuhang pabor o tulong mula sa kanila. So akin, analysis lang kasi ako isang vlogger. So tingnan natin yung anggulo kung ano mga possible na mangyari in the next few months, no? Sa June yata ang umpisa ng o July ba yung umpisa ng pag-upo ng mga bagong senador. So dito pa lang makikita natin, kapatid, na mukhang malabo na ma-impeach si VP Sara. At siyempre itong mga ito, naamoy na nila na napakalakas ni VP Sara. So yung iba magbabalimbingan na yan. Tingnan mo ha, ang hindi lumusot, si Tol Tolentino, dating kalyansa ng alyansa ng mga Duterte, bumalimbing, pumunta kay BBM. Kaya nalaglag. Itong si Pacquiao na 3 yata, 4 ang muka, hindi talaga nakalusot kasi dati kinakaaway niya ang Marcos, tapos kumumpisa ang Marcos. Wala, balimbing. So, Senator Manny, no, respeto kita, idol kita pagdating sa larangan ng boxing. Pero sa politika, medyo dumistansya ka na lang kasi mukhang gumigiwang yung mga prinsipyo mo sa buhay mo. So, kung ikaw ay gustong tumulong sa kapwa, hindi naman kailangan maging senador ka o presidente ka o congressman ka o mayor. Tulong ka direct. Makikilala ka ng tao, yung magiging advocacy mo pag nawala ka sa mundo, makikilala ka, matulungin ka. Pero kung tatakbo ka senador or president in the future o anuman, medyo distansya lang tayo dyan kasi sabi nga, you cannot have everything in life. Kuha kang 5, pero ka rin kulang na 3, 4. So, harapin natin na hindi tayo pwedeng makuha lahat ang gusto natin sa buhay. Ikaw, bilib ako dahil sa boxing talagang 8 world titles, no? 8 division. Wala na makakagawa ng siguro sa kahit ilang libong taon ng dadaan. Walang makaka-break sa record mo na 8 weight division ang napanalunan mo bilang kampiyon sa larangan ng boxing. Pero pagdalangan sa larangan sa politika, medyo hindi ako masyadong bilib sa iyo dyan, Senador Manny. Dahil nga, paiba-iba ang yung prinsipyo sa kinakampihan, sa mga sinasabi mo. Dati, kinaway mo si Duterte, kinalaban mo si Kibuloy, kinalaban mo ang Marcos, tapos bumalik ka sa mga Marcos. So, mukhang hindi magandang karakter yan eh. Wala bang paninindigan sa buhay. So anyway, yun nga ang nangyari doon sa itong katatapos lang na election. Actually pala, kahapon, doon ako bumoto sa senior citizen dahil merong special place for senior citizens at saka mga PWDs. Ang nangyari, ang tagal ko naghintay na dalhin yung balota. Tapos nang dumating, nag-shade na ako. Hindi ako ang naglagay doon sa computer para mabilang yung Hindi. Yung staff doon sa polling precinct, sila na lang daw bang bahala sa mga senior citizen na maglagay. Gusto ko sana sumama para makita kasi mamaya madaya tayo, pero pinayagan ko na rin. Total, sa tingin ko naman sa results ng election, mukhang wala naman yatang dayaan. May konting aberya sa mga makina, medyo delayed sa dahil depende yan sa lugar na medyo remote. Pero generally, ang observation ko sa ating election ay generally peaceful, organized ang ating halalan nung ginawa kahapon. Okay? So, yun, uulitin ko, ang main topic ko dito ay yung impeachment ni VP Sara. Kung matutuloy ba o hindi. Sa aking opinion, dahil sa analysis ng TV5 at sa akin ding analysis, it is impossible na ma-impeach ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. So, yun lang po mga kapatid. So next time sa mga botohan, at paalala sa ating mga politicians, kasi kulay na talaga ng mga politicians yan na buwabalimbing kung saan yung malakas. Ang mahalaga, makapaglingkod kayo sa bayan natin ng maayos. Iwasan natin ang pangungurakot para matuloy ang mga projects, patulungan nating mga kababayan na mahirap.
kung kanino ko man kumampi, sa admin, sa opposition, ang mahalaga mga kapatid na ating mga politicians na maglingkod kayo ng maayos. Ibigay nyo ang dapat sa ating bayan para matuwa ang Diyos sa inyo at siyempre aangat ang ating bansang Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, nako, marami pa ring pulubi, mamahal ng bilihin. So, hanggang kailan ba tayo magiging mahirap na bansa? Okay? So, ito si King Prince. Sana ay maliwanagan din kayo at bahala kayo sa inyong analysis kung matutuloy ba o possible ba na ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. So, maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.